ito pong si Harry Roque at kung bakit siya naglabas ng ganitong klaseng statement na pinalalabas po niya na fake news yung pagkaka-aresto kay Saldico. Kasi nga, ramdam mga kababayan ni Harry Roque na kapag ka napauwi ng Pilipinas ay hindi din imposible mga kababayan na mapabalik din siya ng Pilipinas at maaresto din siya mga kababayan papunta ng Pilipinas. Ano po dahil sa mga kaso na kinakaharap din ni Harry Roque dito po sa ating bansa. So ngayon ito, pakinggan po natin itong sinasabi ni Harry Roque na fake news daw yung pagkaka-aresto kay Saldico. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pinakamalaking balita po ngayon ay di umano, nahuli daw po itong si Saldico dyan po sa Czech Republic. Well, kailangan naman po ngayon pag-usapan natin ano bang katotohanan at ano bang mga fake news. Una siguro sa katotohanan ay si Saldico ang kaisa-isahang testigo na nagsasabi na ang korupsyon ay nagmumula mismo sa presidente. Yan ay sinabi niya dahil nung siya ay chairperson ng Committee on Appropriations sa Kamara de Representante, nagpasok ng 100 billion na insertion si presidente. Hindi lang po yan, no? Sinabi rin niya na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion or 25 billion kay presidente mismo. At ang mga pwede mag-corroborate dyan ay yung mga text messages ngayon na linabas at unang isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste, no? So, hindi natin masasabi na kwentong kutsero na parang kay Madriaga yan kasi merong mga corroboration. Ang inaantay lang natin yung katapatan sa bayan at Hindi kasi mga kababayan, alam niyo kung bakit sinasabi kong kwentong kutsero yung kay Saldico. Kasi idinidiin niya si Martin Romualdez, si PBBM. Pero iniligtas niya yung kanyang sarili. Di ba sinasabi niya siya ang nag-deliver ng pera pero sasabihin niya wala siyang kinalaman. So ibig sabihin, idinidiin niya yung ibang tao pero inililigtas po niya yung kanyang sarili. Doon pa lang masasabi niyo na mga kababayan na kwentong kutsero na po agad yan. Saan ka ba naman nagkatala kung may katotohanan man yung sinabi niya na nag-deliver siya ng pera kay Martin Romualdez at kay PBBM. Pero inililigtas niya yung kanyang sarili. Saan ka ba naman nagkatala na ikaw ay absuelto pero yung pinagdeliveran mo hindi? Di ba mga kababayan? Biruin niya siya yung naggayak ng pera. Pagpalagay natin. Siya yung naggayak ng pera, siya yung nag-deliver pero absuelto siya. Sa kanya nagmula yung pera mga kababayan. Kaya dun pa lang masasabi na po agad natin na kwentong kutsero yan, kwentong barbero agad yan. Na inililigtas niya yung kanyang sarili pero yung mga tao na sinasabi niyang pinagdeliveran niya, yun yung may kasalanan. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Pangan nung maglolo na Bersamin na sabihin nga ang totoo nang malaman natin kung totoo nga ba at makokorroborate ang sinabi ni Saldico. Pero sinabi rin ng mga 18 Marines na sila mga pinag-utusan ni Saldico para mag-deliver ng sangkatutang na pera. At alam naman nila. Doon pa lang, sabit na. Diba sinasabi ni Saldico, mga kababayan doon sa kanyang video, na siya mismo ang personal na nagdi-deliver ng pera o nag-deliver ng pera mga kababayan. Pero sinasabi, nung nagpakilalang dating miyembro ng Marines mga kababayan o yung 18 dating miyembro ng Marines, na sila mismo ang nagdala ng pera doon sa lokasyon ni Presidente. Di ba doon mga kababayan, questionable na agad, sala yung sinasabi ni Saldico doon sa sinasabi nung 18 na nagpakilalang dating miyembro ng Marines na naging tauhan daw ni Saldico. Kung saan nila dineliver at kung kanino dineliver ang mga salaping ito. So po pwede rin yan makorroborate. Pero ngayon po, ang mapapansin niyo yung kaba sa mukha ni Harry Roque. Balita ay, naaresto na ba si Saldico? Yan. Well, ano na naman ang facts at ano na naman ang fake news? Ang facts ay, siya ay nasa Europa. Ang fact ay, meron siyang Philippine passport. Ang fact ay, ang Sandigan Bayan ay nagkansila ng kanyang passport. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Saldico. Well, katotohanan ba ho yan o hindi? Well, ngayon, nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano, si Saldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Ibig sabihin, ang fact na alam natin ay yung Sandigan Bayan ay pinakasilakan niyang passport. So mukhang siya ay nagtangka na pumasok ng Czech Republic ng pinakitang passport, ang nanai-check, yan ay revoked na. So, pero ano yung pinakakatotohanan? Naaresto ba o hindi si Saldico? Naaresto si Saldico mga kababayan. Kahit pa sabihin nila na hindi Philippine government yung nagpa-aresto kay Saldico,
maliwanag na nakipag-ugnayan ang Czech Republic sa bansang Pilipinas patungkol po dito sa pagkaka-aresto kay Saldico, mga kababayan. So isa lang ibig sabihin dyan, na-aresto po talaga si Saldico at inaayos na ng bansang Pilipinas yung pagpapabalik kay Saldico dito sa ating bansa. Yun po yung katotohanan dyan. So hindi fake news, mga kababayan, yung balitang nagsisirculate na itong si Saldico, di ba pinapalabas ng mga DD-shit, wala naman daw katotohanan na naaresto. Pero ang totoo po talaga dyan, naaresto po talaga si Saldico, mga kababayan, kahit papalabasin ng kampo ni Sara Duterte na hindi Pilipinas yung nagpa-aresto. Isa lang ang ibig sabihin niyan, mga kababayan. Kahit hindi pa Pilipinas ang nagpa-aresto dyan, ang maliwanag dito, naaresto si Saldico at inaayos na ng Pilipinas yung pagpababalik sa kanya dito sa ating bansa. So talagang dahilan yan para siya ay ma-detain ng immigration authorities at kung hindi siya hihingi ng asylum, yan ay dahilan para magkaroon ng summary deportation. Pero fact, ano ba ang proseso sa Czech Republic? Ito po ay pinag-aralan ko na. Ang proseso po dyan, bagamat po pwedeng ma-detain siya hanggang isang taon dyan, no? Pero at the average 90 days bago siya ma-deport, ang katotohanan ay sa unang 7 araw ng pagkakadetain niya sa kanya, kinakailangan sabihin ng Czech authorities kay Saldico na po pwede siyang humingi ng asylum. Obligasyon po yan ng Czech authorities na kapag minahuli sila na illegal entrant o yung pumapasok na walang visa, walang passport, na kapag siya ay nadetina, sasabihan na may karapatan siyang humingi ng asylum. Nung una po kasi, ako Ito yung nakakalungkot dito, mga kababayan. Yung pag-a-apply ng asylum sa ibang bansa, ginagawa na lang dahilan o ginagawa na lang katatawanan nito pong mga pugante. Ano po dito sa ating bansa na nagtatago naman doon sa ibang mga bansa. Biruin nyo, mga kababayan, dahil dito kina Harry Roque, dahil dito sa mga sinasabing ito ni na Harry Roque, mga kababayan, dinudungisan nila yung purpose ng pag-a-apply ng asylum sa iba't ibang mga bansa. Di po ba, biruin nyo, parang binigyan ng pagkakataon ni Harry Roque na makapagtago yung mga pugante sa ibang bansa sa pamamagitan ng pag-a-apply ng asylum katulad do sa bansang kinaroroonan niya. Diba? Pero inyo, dinudungisan niya yung prosesong ganon na dapat ay napapakinabangan ng iba natin mga kababayang Pilipino na may malinis na hangarin ng pagtira sa iba't ibang mga bansa. Ano po? Anyway, ituloy pa natin. nagdarasal na kahit papano, alam ni Saldico kung ano yung asylum. Nakampante po ako nung aking sa pag-aaral, nalaman ko, obligasyon ng mga otoridad sa Czech Republic na sabihan siya tungkol doon sa karapatan na kumuha ng asylum. Ang mangyayari lang po dyan, habang siya ay pinaprocess sa asylum, ng kanyang asylum, siya ay mag-i-stay sa isang asylum center. Pero hindi po yung pagkakakulong. Para po yung asylum center na tinuluyan ko rin sa Netherlands, habang kinukuha ang aking mga biometrics, ine-examine ako ng medical na mga doktor, dahil mahirap nga po kung ikay lalabas pa ng kampo. Dahil yung pila sunod-sunod, ang gusto nila, nandun na yung aplikante para madali lang makausap. So dahil may obligasyon po ang Czech Republic na sabihan siya na meron siyang karapatan mag-asylum, tingin ko ba siya ay kukuha ng asylum? Well, sa tingin ko po, alam ni Saldico na dahil siya ay ngayon ang kaisa-isang testigo na po pwede makorroborate ng mag-lolo na Bersamin na ang korupsyon ay nanggaling mismo sa ulo kay Marcos Jr. mismo, talagang alam niya na may banta sa buhay niya. Ang banta sa kanya hindi lang sa pagkakakulong, gaya ng banta sa akin dahil sila ay nagtanim kaso ng non-billable case. Ang banta sa kanya, patuloy na siyang patatahimikin, gugurgurin, papatayin. At yan po ay napakalakas na basihan para magkaroon ng asylum. Ang tanong ko lang is gaya na nangyari sa akin, saan ba nag-issue ang kanyang visa sa Shenzhen? Dahil bagamat pwede siya humingi ng asylum sa Czech Republic, kung hindi naman Czech Republic ang nag-issue ng kanyang visa, papupuntahin at papupuntahin pa rin siya doon sa lugar na nag-issue ng kanyang visa. Pero sa akin, walang kaduda-duda. Yung pagiging whistleblower niya, yung pagsabi niya na Marcos Sr. mismo ang arkitekto ng korupsyon dito sa flood control at sa DPWH. Sabi niya, yung Marcos Sr. daw, mga kababayan. Ito, pakinggan nyo mabuti, Yung pagiging whistleblower niya, yung pagsabi niya na Marcos Sr. mismo ang arkitekto ng korupsyon dito sa flood control at sa DPWH, yan po ay enough reason para siya ay talagang patayin ng mga puwersa na naisang patahimikin. Kaya nga po ngayon, pinag-uusapan ng lahat itong si Saldico. Bakit? Kasi si Saldico, kung talagang siya ay hindi susupilin sa pamamagitan ng pagkukulong o kaya naman pagpapatay, siya magpapatunay na merong responsibilidad ang Marcos Sr. Ang Marcos Jr., si Marcos Jr., si Bongbong, sa katiwalian. At wala pong ganyang testigo siguro maski sa sarili niyang ama, si Marcos Sr. Napaka-importante po ng testimonya ni Saldico, kaya naman, bagamat hindi ko sinasabi na wala dapat siyang pananagutan, ang katotohanan, kung wala ang testimonya ni Saldico, mahihirapan tayong maparusahan ang Marcos Jr. at ang kanyang pamilya.
Tandaan Oo. natin, ang in-expose niya, korupsyon, hindi lang ni Marcos. Bakit kayo natatakot na mapabalik ng Pilipinas si Saldico? 'Di ba kung yung statement pala niya or yung kanyang testimony yung mahalaga para maipakulong ninyo at mapakasuhan niyo si presidente kung may katotohanan man yung aligasyon ninyo. O bakit kayo natatakot na humarap si Saldico? 'Di ba sa mga pagdinig para makita ng taong bayan kung may katotohanan ba yung mga revelasyon niya or kung may katotohanan ba yung mga sinasabi niya. 'Di ba mga kababayan? Ay kung gusto niya palang lumabas si Saldico, bitawan niya yung mga salitang o yung mga aligasyon niya kay presidente, yung mga sinasabi niya labang kay presidente. O 'di ba ang proper forum niyan mga kababayan dito sa ating bansa? Ilahad niya lahat ng nalalaman niya. Kasi 'di ba maliwanag naman yung sinabi ni PBBM. Kung may gusto kang sabihin, kung may aligasyon ka sa akin, pumunta ka dito sa bansang Pilipinas, nandito lang ako. 'Di ba? Huwag kang magtago. Yan yung sinabi ng ating mahal na presidente noon. Anyway, ituloy pa natin. Sa junior, dun sa 100 billion, kung hindi yung smuggling. Smuggling pati sa pagkain na ginagawa ng First Lady Di Umano at ng kapatid ni First Lady Di Umano. So Zaldico, kung nasan ka man, karapatan mong humingi ng asylum. Sasabihan kanila na may karapatan kang humingi ng asylum, humingi ka lang. Dahil malinaw na malinaw, gaya ng sikat ng araw, na meron kang karapatan, meron kang well-founded fear na pwede kang gurgurin, patayin, dahil ikaw lang ang magiging susi para mapanagot ang presidente at ang kanyang pamilya sa kanilang katiwalian. Ah, Stay safe. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong Spokes ng Bayan, reporting live from Attersee, Austria, na napakagandang lugar, saying, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. ayan mga kababayan kita nyo, nanggagalaiti si Harry Roque. 'Di ba? Nung lumabas yung balita na naaresto na itong si Saldico at balak pa nilang itwist yung issue ng pagkakaaresto dito po kay Saldico. Kasi nga mga kababayan, ito po ay isang indikasyon na kinakabahan na itong si Harry Roque. Dahil nga naman, kung si Saldico mapera na, napaka laki ng nakulimbat sa kaban ng bayan, pero hindi nakaligtas sa kamay ng batas, siya mga kababayan, gasino lang ba siya? Di po ba? Once na lumabas yung red notice laban sa kanya, automatic maaaresto po yan mga kababayan, mapapabalik po yan ng bansang Pilipinas. Hindi po yan makakapagtago sa kamay ng batas. Ano po kaya ganito na lamang po katindi ang mga paninira nila ngayon sa pamahalaan ni Presidente kasi gusto nilang hikayatin ang taong bayan na wag paniwalaan yung nangyaring pagkakaaresto dito po kay Saldico. Pero isa lamang po mga kababayan yung katotohanan dyan. Kahit sabihin pa nila na hindi ang Pilipinas ang nagpa-aresto kay Saldico, ang ending niya, naaresto pa rin. Etong si Saldico, tinaasikaso na ng Pilipinas ang pagpapabalik sa kanya dito po sa ating bansa. At anytime, kapag lumabas yung red notice laban kay Harry Roque, siya po ang susunod na maaaresto at mapapabalik din ng bansang Pilipinas. Ano po mga kababayan? So anyway, kayo po, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa issue na yan mga kababayan.